Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at kapots. Kamusta po kayong lahat at welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumatangkilik sa ating mumunting channel. Ganon din po sa ating second YouTube channel na Tokis Birador, no? Dalawang channel na yan, mga kababayan, no? Baka naman magsawa na kayo kay Tokis. Okay, may God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces of the Kampon of Kadiliman and their minions. Gamitin muna natin itong slot ni Tokis Birador kasi nandito po kami sa park ni Adam James. Nagbabantay naman ako sa kanya hanggang matapos niya yung water balloon niya. Nagbasa-basa tayo ng balita, nag-browse-browse sa social media at may nakita tayong gustong reaksyonan at bigyan ng komento, no? Maiksi lang, no? Yan po mga kababayan, si Robin Padilla na naman. O ano na naman pinagsasabi nitong ungas na ito, no? Biruin mo, binuking na niya yung plano nung dalawa. Siya ang magiging campaign manager nitong dalawang kampo ng Kadiliman, mga animal, no? Mga witch kung tawagin natin. Natatakbo pala ito sa 2028 bilang presidente at vice presidente na booking. Sila po yung daldal ng daldal na si Speaker Martin ay tambaluslos, may balak kasing maging vice presidente, may balak maging presidente, no? Sinisiraan ng husto si Speaker Martin. Yung pala, sila ang may ambisyon. Sinasabi sa atin na si Speaker Martin mataas ang ambisyon, gustong maging presidente or vice presidente. Yung pala mga kababayan, itong dalawang babae na ito ang may ambisyon talaga, no? Binulgar sino ang may imong ambisyon? Di kayo mga tambaluslos, mga walang iya kayo, no? Wala na nga kayong magawang mabuti sa bansa, no? Kayo pa gustong humawak? Nako, hindi papayag. Hindi rin papayag si Bongo, mga kababayan. Si Bongo, 27 million. Si Sara Duterte, 32 million. Sa palagay mo, may 32 million ka pa sa 2028. Si Bongo, rising ang numero. Mali ka dyan, Robin. Kaya si Bongo hindi papayag yan. May ambisyon nga yan nung panahon nung 2022, di ba? He tested the water. Sabi niya, hindi pa ngayon. Ngayong nagre-elect siya, number 1 senator. Kaya nga sabi ni Sara, sinisiraan niya si Bongo di ba? Yung sinasabi ni Sara na hindi siya naniniwala sa resulta ng eleksyon pagka senador. Nanalo daw si Bondok, si Hinlo, saka si Masa. Asaan si Bongo? Sabi niya hindi totoo yun kasi sabi ng IT expert hindi daw totoo yung numero na yun di ba? Bongo, ayaw talaga sa'yo ni Sara kasi nga unang-una galit sa'yo, personal na galit. Pangalawa, matatabunan mo siya sa 2028. Nilaglag mga kababayan. Bakit hindi rin sinabi ni Robin na dapat ang vice president si Bongo, di ba hindi si Aimee? Mas bata naman si Bongo kaysa kay Aimee. Di ba mga kababayan? Kasi iniisip ni Sara baka gawin din ni Bongo yung ginagawa niya sa Pangulo, karma lang, di ba? Hindi rin papayag ang mga dilaw. The Dilawans and the Kakampings wants to go to come back to power. Gusto nilang kunin ulit ang Malacanang, di ba? Baka nga si Risa at Lenny. Saan ka? Titingnan natin. Now, ano po ang sabi ni Robin? Hindi daw po makakabuti sa taong bayan ang impeachment. Wow naman. Hindi daw makakabuti mga kababayan. Kaya wag na kayong mag-impeachment. Bayaan nyo na lang yung mga pinaggagawa, yung mga aligasyon kay Sara Duterte. Wala yan. Hindi totoo yan. Kung hindi totoo, payag ba kayong pakasuhan siya? Kasi nga yung rekomendasyon ng TRICOM, no, ng Good Governance and Public Accountability ay nagrekomenda na
nasampahan ng kaso si Pusit ng plunder, malversation of funds, ha? At meron pang isa no? Yung sa Republic Act, yung mga ano niya, paglustay-lustay niya ng pera ng kabambayan. So hindi nakakabuti yung impeachment. Papayag kayong hindi nyo haharangin yung demanda. Kasi sa pagdidemanda na lang puro na lang kayo harang. Diyan sa impeachment, puro kayo harang kung talagang hindi siya guilty dun sa ginawa niya, tama yung proseso ng pagbigyan niya ng acknowledgement receipt, ha? Wala siyang disallowance, nagkamali ang COA, ay depensahan niya ang sarili niya. Anong sabi niya? Ayaw kong magsalita kasi ayaw kong magsalita diba? Paano mo malilinis ang sarili mo kung ayaw mo magsalita? Tapos sinabi niya, gusto ko rin na ng impeachment, gusto ko ng bloodbath, that will be my crucifixion. Ba't din nyo pa ituloy? Ba't panay pang dismiss ninyo? So hindi makakabuti sa bayan yon. Ay nako, mas nakakabuti yung kasi maliliwananagan ang taong bayan kung totoo o hindi. Kung ginagago lang si Tukmol, di ba? Sa huling-huli hindi natin alam. Walang impeachment, nangyari? Ano iisipin ng tao? Hindi tinuloy ang impeachment, may tinatago. Di ba? Ganun pa rin. Kaya dapat para maliwanagan na ang lahat ng ito, ituloy nyo na. Lalong-lalo na yung mga bank accounts nila nung tatay niya. Di ba? Tagal-tagal na ni Trillanes yan. 2016 pa nagngangaw-ngaw si Trillanes. 9 na taon na nagngangaw-ngaw yan ng babuksan ng bank accounts. Bakit hindi siya dinidemanda ng Duterte? Kasi pag dinimanda nila si Trillanes, ayun, sasabihin lang, sige, paano ko patutunayan to? Buksan nyo ang bank account. Ha? Tanggalin nyo yung yung bank waiver. Mag-bank waiver na kayo. 'Di ba? Ganun lang, Robin. Kaya maganda po itong impeachment para malaman ng taong bayan sino ang nagsisinungaling o baka political vendetta lang ito kay Pusit. Ganun, mga kababayan. Ha? Hindi yung tinatago ninyo Kaya tuloy sa isipan ng tao, meron kayong tinatago. Ganun lang, no? Ayaw nyong ilabas yung katotohanan. Ayun po, tumigil tayo kasi may dumaan. Kailangan natin tanggalin sila sa video. For their privacy. No? Robin, huwag mong sabihin yan. Kasi ang impeachment ang magpapawalang sala o magkukumbik sa iyong vice presidente. Once and for all para magkaalaman matahimik na rin tong si Trillanes at yung mga progressive. Matahimik na si Tokis. Totoo ba na may ganutin sila? Ay, hindi tinuloy ang impeachment, may tinatago. Tapos hinaharangan na naman yung mga kaso-kaso, talagang ayaw nila. Ibig sabihin, totoo. 'Di ba? Sa isipan ng mga mamayang Pilipino, totoo yung sinasabi ni Trillanes. Totoo yung sinasabi sa Quadcom. Totoo yung sinasabi ng Tricom na nandambong sila ng pera. Hindi nila kayang depensahan, 'di ba? At hahayaan mo na rin yung tinatawag nating accountability. So okay lang sa mga politiko, government officials na magnakaw na lang ng magnakaw, no? Iiwanan na yung accountability. 'Di ba? Ganun ba? O baka naman, Robin, para naman pag ikaw ang nakagawa ng ganyan, tutularan mo na lang. Susundin na lang, gagayahin nila para sa'yo. Para maprotektahan mo rin ang sarili mo, ganun ba? Yun pang sarili ka rin Sambayan ng Pilipino. Ang gustong malaman, ipaalam ninyo kung hindi siya guilty, then so be it. Kung guilty, so be it. Para at least malinis. Sabi niya, gusto niyang linisin ang pangalan niya, then do it. Hindi yung sinasabi niyo panay ang salita niyo ng hindi makakabuti sa sambayan ng Pilipino. Ang hindi nakakabuti dito, ikaw, Robin Padilla. Kasi wala kang silbi sa Senado. Sabi nga ni Heidi Mendoza, pag may group project kayo, siya yung tagabili ng merienda. Nautusan ka lang ni Digong na bumili ng suka, hindi mo naintindihan. Kasi nagibasaya niya, sabi mo, Senado ba? Imbis na suka, Senado, natakbuhan mo. Animal. Diba? Now, punta naman tayo dito sa sinabi ni Tito Sotto. Ito, Robin, pakinggan mo si Tito Sotto, umanda ka. Pag si Tito Sotto ang naging Senate President, baka malagi kang ma-ethics dyan, no? Baka yung ethics mo uurong, ha? Ano ang sabi ni Tito Sotto dyan sa ulat ng politiko?
So ito po mga kababayan, no, yung sinabi ni Tito Soto o Robin Padilla, listen to me and listen to me good, base sa ulat ng politiko. 6 daw na panuntunan para maayos ang trabaho sa Senado, ha? O, ano yung una? Competence and diligence. Meron ka ba? Competent ka ba? O, baka naman diligent ka o diligent kang bumili ng merienda. O, ayun lang. Di ba mga kababayan? Competence and diligence. O, pangalawa, equality. O, di ba? O, ayun mga bata. Ha? Pangatlo, integrity. Meron ba kayo noon? Pang-apat, impartiality. Meron ba kayo noon? Panglima, independence. Ha? Oh, may independence ba kayo? Siguro meron. Independence na magpakabagago, magpakabatorni. O, di ba? Next, the last one, propriety. Alam mo ibig sabihin ng propriety? The decorum. Oo, yung pag-uugali nyo dyan. Ha? May propriety ba kayo nila ba to? Ha? Lalo ka na, wala ka nun eh. Sanggano ka eh. Diba? Kaya hindi ka pwedeng maging senador talaga. Yung 6 na yan ang panuntunan para maayos ninyo ang trabaho nyo. Eh wala ka. Competent ka ba? Wala. Meron ka bang integrity? Wala. Impartiality? Wala. May propriety ka? Wala. Wala kang decorum eh. Diba? Gusto mo nga makipagbuntalan na lang eh. Oh, tapos pasuklay-suklay ka lang ng bigote, pamukbang-mukbang. Wala, sangganong-sanggano ka. O kaya last mo na yan, wag na, tama na. O, better go plant kamote, ha? O, tapos ang sabi pa ni Soto, na mali yung ginawa ng Senado, na i-remand. Ha? Saka hindi ka pwedeng mag-motion sa sarili mo, wala po yun. No? Talagang binibira po ni Tito Soto itong pamunuan ng Senado. Kasi nga, siyempre, gusto niya ring humawak ng Senate presidency. Pero depende po yan. Kung ako, ibalik nyo na lang na Senate President si Soto para maayos yan. Si Escudero, incompetent. Incompetent. Sabi na nating matalino ka, pero the leadership, wala. Wala kang leadership. No? Napaka-incompetent mo. Visit. Wala ka ring propriety. The decorum. Sabi nga ni Franklin Drilon, wala nang decorum ang Senado. Walang decorum. Kaya nakakahiya po. So okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye. God bless.